Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At yan po, nakikita nyo naman po mga kapatid, ang mga nagagandahan. Puro nagagandahan, walang nagagwapo. Yung mga nagagwapuhan, mga nandyan lang sila sa tabi-tabi. Okay po, at ngayon po ay kasama po natin of course si Ma'am Marnelly, at si Mama Cynthia Gumabay, ang aking asawa. At mamaya-maya lamang po ay si Ma'am Maisel Tagulabong Landicho. Okay po, muli po isa pong mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At muli po ay salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay nagkasama-sama po tayo mga kapatid upang muli pong tumanggap ng pagpapala from this program, the Baptist Lunch, of course, through the Word of God. And I do believe mga kapatid that God has something special for us para po sa tanghali po na ito. Kaya sa lahat po na nakatune in, maraming salamat po ang inyong maagang pagsubaybay sa ating programa. Yan po ay indikasyon na kayo po ay talagang gustong patuloy na tumanggap ng pagpapala po para sa Panginoon. Just keep on sharing, passing the link mga kapatid sa inyo pong mga kamag-anakan, sa atin pong mga kapatiran, sa mga area Jesus po natin mga kapatid, at pagi sa inyo pong mga dinidisciple, i-send nyo lamang po, i-share nyo lamang po ang link upang sa tanghaling ito ay marami po tayong makatanggap ng pagpapala. And of course, sa ating pong mahal na pastor, Pastor Hill Lorena, sir, magandang tanghali po at salamat po sa privilege na muli pong ipinagkaloob niyo po sa amin ang maging blessing po sa pagpapala sa tanghali po na ito. And of course, ay sa lahat po ng ating membro sa ating church, North, South, East, West Corner, salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay po sa atin pong programa. Okay po, at nais ko pong pabatiin ang ating po mga kasamahan po dito. At unahin na po natin si Ma'am Cynthia Gumabay. Ma'am Cynthia, magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Salamat po sa prayer. At ito po muli ako. Muling makakasama kayo, kaya excited po ako ngayon. Na-miss ko yung last Tuesday. Tama po, wala pala si Ma'am nakaraan. At salamat po sa inyo po mga panalangin. Opo. Wala ako dito, pero present ako sa online. Talagang, ang sayang pakinggan ang mga binabanggit ni Ma'am Marnelly, gano'n rin si Ma'am Maisel, at siyempre si Sir RG. At maganda ring mabasa. Talagang completely nabasa ko yung mga comments. Marami nagko-comment, ma'am eh. Opo, ang saya-saya talaga ng amen. mga ganun din pagkakataon. Tinake ko rin yun na joy na kahit wala ako dito sa harapan ng camera, ang feeling ko nandito rin ako sa bilog na lamesa. Minsan iba rin yun, ma'am, no? Yung ikaw yung makikicomment. Yes, sir. Oo. At saka ang saya, makikita mo talaga lahat Parang ng comment. driver, ma'am, na nagsasabi sa buti naman, ako yung pasero ngayon. Iba pa rin ang pakiramdam ng pasero. Relax eh. Relax. Walang kakaba-kaba. Akala nyo kami ni Marnelly dito. Laging relax. Hindi po. Tuwing mag-start po ito. Amen. Talagang doon, hindi namin alam syempre kung ano mangyayari. Pero biyaya ng Panginoon po. Talagang nalalampasan ang lahat at naway lagi po kaming maging pagpapala sa inyo. At binabati ko po ang buong West Bank sa punguna po ni Brother Noel. Nakita ko siya. Hello, Sweetie Pie. Ang lagi kong sinasabi sa'yo kapag andyan ka sa mga ganyang pagtitipon, behave. 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 Kasi masaya masyado yung pag sumaya. Alam na. At kaya, sa tanghaling ito, keep on passing the link at talaga namang ito'y maging pagpapala sa bawat isa. Amen. At nawa ay mabigyan nyo rin kami ng mga comments at ito ay magiging encouragement sa amin at magiging kadahilanan para lalo pa naming mapalawak ang aming mga sasabihin sapagkat biyaya lamang talaga ng Panginoon. Sa mga kaibigan ko dyan na ngayon ay nanonood, maraming salamat sa inyo. Keep on passing the link dahil dito rin tayo nagiging pagpapala sa iba. Amen. Salamat po and good afternoon po sa inyong lahat. Maging kay Sir RG, sa Ma'am Maisel, Ma'am Marnelly at sa ating mga ano bang matatawag natin dito? Outside of this world. Behind the camera na yung ating mga crew dito. Amen, mga operators. Magandang tanghali po. Opo, Amen. magandang tanghali po. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At tawagin naman po natin at hilingin po natin na
bumati mga kapatid ang ating, of course, talagang co-host po dito sa programang ito. Okay, Salim Pusa dito. At andito po si Ma'am Marnelly. Si Ma'am Marnelly. Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Nabaguhan ako, parang lumaki ako lalo dito sa... Parang feeling ko ang tagad-tagad ko, hindi naman. Grabe talaga yung nagagawa ng angle ng camera. Oo, hello Maganda po, yung good pwesto po afternoon. namin ni Ma'am Cynthia eh. Oo. Parang kami yung pinaka dito slim eh. Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa pabungad na mga greetings ng The Baptist Lunch Tuesday edition. Ayan. Maayong udto sa tanang suki nato ng mga Bisaya na nanonood sa atin lagi. Walang sawang nanonood. Si Ma'am Imelda dyan sa Davao City. Maayong udto, Ma'am. And also yung mga taga Hong Kong, parang hindi na namin masyado nakikita, pero mayong udto pa rin sa inyong lahat. And syempre po, sabi nga ni Ma'am Cynthia, nanonood si Sir Noel, so nanonood ang mga taga Tarlac. Good afternoon po sa inyong lahat. Amen. Sa mga nagbabalikatan ng mga kababaihan na kabataan, relax lang kayo dyan at naway matutunan nyo ang mga dapat nyong matutunan ngayong linggong ito. At sa mga nanay ng mga batang nasa balikatan, mas lalo kayong Yun. mag-relax. Hindi sila mapakili sa mga oras eh. Opo, manood muna kayo. Pagbalik ng mga anak nyo, kalbo na rin sila. Joke lang! Joke lang po. So, sana po samahan nyo kami sa ating Amen, talakayan amen. ngayong tanghaling ito. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At relax lang po. Alam ko yung kaba. Ito yung panahon, Ma'am, na talagang malawak yung imahinasyon ng mga kananayan. Ano na kayang kinagawa ng anak ko ngayon? Kumain na kaya yun? Baka nakababad sa initan yun? Baka gumugulong na sa putikan yun? Malawak ang imahinasyon sa kadahilan ng talagang imagination ang gimmick ngayon. Kasi wala talaga silang nakikitang update, Ma'am. Regarding sa nangyayari po doon. At yung po mga kapatid ay talagang ipagkatiwala na natin. Let God be. Okay. Parang warning yun Okay po, at atin naman pong hilingin po ang aking pinakamamahal na asawa at upang bumati po sa ating lahat, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho Mahal. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. And shout out po sa lahat ng mga mothers ng South Border. Magandang hapon po. And keep on tuning in lang po sa ating programa ng The Baptist Lunch. Amen, Oo, amen. pwede na talaga Okay, maging alam niyo kung host. bakit niya po tinipid? Sa kada alam niya puro siya magsasalita mamaya. Okay po, at mga kapatid, I hope na nakaraan po nasa regarding po sa pinag-usapan natin about, of course, the responsibility of a mother, ay naniniwala po ako na naging blessing po yun. At ngayon po ay meron tayong magandang pag-uusapan. Yamang ang ating guest ngayon ay ang aking asawa. Okay. At ang aking asawa, mga kapatid, ay mamaya, of course, may mga katanungan si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia. Ako parang wala akong may tanong eh. Hindi pa kasi ako na-experience eh. Ngayon pag-uusapan po natin ay about po sa pagbubuntis, of course. And of course ay ating pag-uusapan din, hindi lang yung nasa loob yung bata, nasa sinapupunan ng nanay, hanggang sa paglabas ito. Dapat maunawaan natin at makita pa rin natin ang kamay ng Diyos at ang purpose ng Diyos. Okay, at ngayon pong umaga ay gusto ko po nabuksan natin saglit ang ating Bible. Okay po, in Genesis chapter number 3. In Genesis chapter number 3 in verse number 16. And after ko pong explain ito ay ibibigay ko na po kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelly ang pagkakataon upang sila ay maghayag na ng mga ilang katanungan. Lalong-lalo na po pagdating sa pagbubuntis. Kasi baka pag ako nagtanong, ay sa halip pumunta ng Quiapo, ay pumunta tayo ng Taguig. Baka malihis tayo na nandas. Okay po, in Genesis chapter number 3 in verse number 16, we will use this passage as our main text this afternoon po. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow, thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over
thee. Alam niyo po, ang talatang ito po ay nabasa po natin from the origin or the book of origin, which is the book of Genesis. Dito nagpaumpisa ang lahat, pagkakalikhaan ng tao, mga kapatid. Dito unang nakita ang, dito na unang masusulya pa ng pagkakalikhaan ng tao, maging pagbagsak ng tao, lahat, mga kapatid, dito in the book of Genesis. But in the passage that we have just read a while ago, mga kapatid, ito yung passage na kung saan ito yung pagkakataon na nakagawa na ng maling decision ang unang tao, unang mag-asawa na nilikha ng Diyos. They disobeyed God instruction. And of course, yamang si Adan po ang binigyan particular ng instruction ng Panginoon ay ang sisilagin na kay Adan. Pero of course, may part yung babae dyan. Nakanya po, merong part ang babae. Ito po yung curse na po ang pinag-uusapan. In previous verses, makikita nyo po, in verse number 14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Ito po ang curse sa serpent. Nakita niyo po, at ang serpent po noon ay beast, four-footed beast, mga kapatid. Okay po? Pero sa kadila ng, of course, yung curse ay naandyan, sa kadila ng kanyang pakikialam, ay ang sabi ng Bible, ang curse, mga kapatid, lalakad siya hindi sa pamamagitan ng kanyang mga paa, kundi sa pamamagitan ng kanyang belly. Ganoon din naman po sa babae, sa talatang binasa natin kanina. Alam, mas maganda maglakad sa paa. Diba? Diba? Pumunta sa lugar doon, ano po, pupunta ka ng kusina, nakapaa. Mahirap kaya yung belly. Nakanya po, pero curse. Pag sabing curse, don't expect convenience, mga kapatid. Talaga expect mo na mahirapan ka. At ganoon din sa babae. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow. Maring inisip ko, yung hindi nagkasala pa ang tao, of course, design talaga na manganak sila eh. Nakuha niyo po, design talaga before na sila po, they disobeyed God, mga kapatid. Meron ng instruction na be-multiply eh. Ibig sabihin, design na talaga sa babae at sa lalaki na magmumultiply sila. But the process, ano kayang proseso yung hindi pa sila nagkakasala? Mahirapan kaya? Sa tingin ko mahirapan pa rin naman. Pero sabi dito, I will greatly multiply thy sorrow. Hindi ka lang basta manganganak. Talagang multiply, talagang matinding hirap. Ako, hindi ko na-experience yan eh. Pero sa mga ipasa ang curse. Buti na lang sa inyo na lang yan. Mas masarap paging lalaki. Tuli na lang, okay na. Ako, nagpatuloy ako, hindi alam na mga magulang ko. Okay, totoo po yan. Nagbabad lang kami, naligo lang kami. Tapos sabi na pag-isipan namin ni Benji Antipasado, best friend ko, mga kapatid. Kapitbahay ko, best friend ko. Patuloy tayo. Tapos bili lang kami ng isang kahang hope. Pambayad sa nagtutuli. Opo, labahan lang, 2 pukpok, tapos. Parang wala na. Pero ang babae, hindi ganun eh. Mga kapatid, could you imagine? Ang sabi ng Bible, I will greatly na, multiply pa. Parang masyado namang tinorture. I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow, it means it is the process. It must be done. Nakanya po, it must be done. In sorrow, thou shalt bring forth a child. Thou shalt bring forth child. Could you imagine? Yan ang, given na yan. Kailangan mong dumaan sa ganyan. Kung ikaw ay babae, naghahangad ka magkaroon ng anak, ay siyempre kasama dyan yung hirap. Nakanya po, kasama dyan yung hirap. Nakapag kami ni Ma'am Cynthia, voice message lang naman. At sabi nga ni Ma'am Cynthia, magandang makita na yung yung may hirap, pero dapat ay makita din na fulfilling naman pag nakita mo nang lumabas. Nakanya po, yun na eh. Kumbaga doon na, of course, habang during the labor time, andyan na lahat, ang hirap lahat, talagang tatawagin mo, mapapatawag ka na Santa Maria. Nakanya po. Minsan sabi nga nila, ewan ko po, pero hindi ko talaga na-experience, kaya nakikinig ako this time sa mga sabi-sabi. Mahirap pag marunong eh. 'Di ba? Na pag ang
babae nanganganak, niyo po, yung kanyang ano ba, buhay parang nakataya na rin. Totoo ba yun? Na pag yung babae nanganganak, yung isang ano yan? Ang kasabihan na yung isang paa ay nasa hukay. Uy, yung isang paa, kaliwa man yung kanan, basta yung isa. Ano man ang nauna doon, ano man yung nasa hukay doon, di pa rin maganda. Mga kapatid, baka yung iba kasi nag-isip, ano kaya sir, kanan o kaliwa? Huwag nyo naisipin, basta yung isa. Ibig sabihin, merong danger, may kadelikaduhan, hindi lang masakit. Nakanyo po, there is a possibility na talagang maging huling, huling hininga na rin ng yun ng isang ina. Pero could you imagine, kailangan mangyari yan. Bakit? That is curse. Nakanyo po, that is curse. Of course, sa lalaki naman, mula sa iyong pawis, diyan mo bubuhayin ang iyong pamilya, diyan mo ipapakainin ang iyong pamilya mula sa pawis. Pero yamang mga kananayan na pinag-uusapan natin, yan mga kapatid, ang tunay na kalagayan. I am not saying this sa kadahilan ng I personally experience it, mga kapatid, hindi po. Pero of course, may nanay ako. Okay, yung nilalabas ako ng nanay ko, nakikita kong paghihirap ng nanay ko. Hindi, joke. Joke lang mga kapatid. Pero of course, ayon sa testimony, at ayon naman talaga, ikaw lang, isipin mo, paano nangyayari yun? Talagang, ikaw pa lang, talaga isipin mo pa lang, nasasaktan ka na eh. Could you imagine, actual na na-experience yun ng mga kananayan. Pero makita natin, sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, bagamat the process, maaring nagkaroon ng changes. Dapat hindi ganun kahirap eh. Kung hindi sila nagkasala, dapat hindi ganun eh. Siguro parang umiri lang. Parang ano lang, yung hirap na talagang gusto mo lang ilabas yung ano mo. Di ba? Parang ganun lang siguro. Pero sabi ng Biblia, because of their disobedience, what is the curse? I will greatly multiply thy sorrows. Pero salamat, nabago man po yung yung proseso, but the purpose, hindi nabago. Amen? The purpose ay hindi nabago. Nabago ang proseso ng paglabas ng bata, pero hindi nabago ang purpose ng Diyos sa bata. Okay, mamaya po dadaanan natin yan. Pero ngayon, andito po si Ma'am Marnelly, at andito po si Ma'am Cynthia, and of course, andito rin po ang aking asawa, sila po yung mga babae, ako po ay lalaki. At let's hear from them, and if they have a question, mga kapatid, si Ma'am Marnelly may tanong, ay pwedeng sagutin ni Ma'am Maisel. Andyan din po si Ma'am Cynthia. Okay po, at ipapaubaya ko sa kanila, mga kapatid, ang pagkakataon na ito. And then after niyan, mga kapatid, ay meron din po akong ulit i-share sa inyo for just 5 seconds na lang po yun. Okay po, at atin pong hilingin ngayong umaga si Ma'am, unahin na po natin dito si Ma'am Cynthia Gumabay. Okay po, Ma'am Cynthia Gumabay. May hinahanap daw si Ma'am Cynthia. May hinahanap pa ako yung tinanong to sa beauty pageant. Diba? What is the essence of a woman? Sino nga bang beauty titleist natin ang nanalo dyan? Basta, ayan. Talagang Di ko talaga alam ba, pasensya. Yan, yung By the way, ma'am, essence. pwede, yung iba, may alam ko yung sagot, pwede nyo i-comment dyan. At allowed po lahat na mag-comment po sa ating comment section. Yan. Okay, go ahead, Ma'am Cynthia. Yan po, yung sinasabing essence of a woman. Walang isang babae na kapag ikinasal, pero hindi sa panahon ngayon. Napaka-abnormal na yung sabihin na pag ikinasal, ayaw magka-baby, ayaw mabuntis. Bagamat ngayon, mayroon ng mga ganon dahil ang concern nila ay yung kanilang figure. Pero hindi, ang normal na babae kapag ikinasal, ang laging nasa isip, ang direction, ang kanyang minimiti ay yung maging isang ina. Hindi lang para Amen. maging asawa, Amen. kundi maging isang ina. At yan ay nagsisimula kapag tayo nag-conceive na. Nagkaroon kami ng fellowship with Ma'am Maisel last Sunday. At doon ko na treasure talaga kung paano mabuntis, kung paano yung itsura ng isang buntis, yung nararamdaman niya, parang bumalik sa akin kako yung noong nagsisimula pa ako way back 26 years ago. Kaya sabi ko, napakaganda maging topic natin ito, yung pagiging isang ina, ang pagsisimula ng pagbubuntis. Kinomfort ko siya, sabi ko talagang i-enjoy mo lang yan, i-treasure mo, kasi talagang salita ng Panginoon yan mararamdaman mo yung kamay ng Panginoon. Bagamat mahirap talagang sa simula pa lang yung paglilihi, sabihin ng iba, arte lang yan. Hindi Yung amoy, yung panlasa,
Minsan, pero hindi pa ako nakarinig na yung sa tingin. Siguro meron Minsan, din. ma'am, pag nakikita niya ako, para daw nasusuka siya. Hindi, joke lang po. Hindi, oo nga, lahat yata ng senses natin gagana. Talagang masyadong matapang yung pangamoy. Sabi ko sa kanya, enjoy mo lang yan. Kasi lilipas din yan. At least, pagdating ng araw, ikukwento mo na lang yan. At sasabihin mo sa ikalawa, ikatlong mong baby. Pinagdaanan ko ito. Kaya, yung tanong ko kay Maisel, paano mo tinetreasure? Paano mo na-i-enjoy ngayon? Nakikita ko sa kanya yung pagkakain. Gusto niya kumain, pero ayaw ko. Ewan ko sa kanya yung sa pangamoy ba o mismo sa panglasa. Paano mo ini-enjoy yung pag-beber mo ngayon ng baby na talagang sabihin natin, isang pagpapala ito, kasagutan sa panalangin. Hindi na natin itatanong yung age niya. Basta Wag na, cute please. pa rin Wag na, siya. please, mama. Baka maraming magulat eh. Parang 18 lang yan po, pero talagang... Opo. Ay, thank you po sa tanong ma'am Sicha. Una ma'am, sabi ko kay si RG to eh. Ma'am, sabi ko ma'am, nung hindi pa kami nagkaka-baby, sabi ko sa Panginoon, kahit gaano kahirap, sabi ko, bigyan niyo lang po ako ng baby. Titiisin ko kahit gaano kahirap. Ngayon, yun yung sinabi ko ma'am. Sinabi ko rin sa asawa ko na, kasi nakikita ko po sa ibang mga nagbubuntis, ang hirap daw, hindi madali, parang pagod na pagod, tas inaantok, ang ganun ma'am. Hindi ba ma'am, dahil nasa ministry po kaming dalawa mag-asawa, parang ma'am, pa hindi designed na na yung lagi ka nagpapahinga, di ba ma'am? Yung mas marami yung tulog, opo. Kasi ma'am, naka-design yung katawan natin sanay kami na nagtatrabaho, sanay kami na lagi may ginagawa, ganun ma'am. Pero sinabi ko sa Panginoon, kahit gano'n man yung kahirap, titiisin ko, basta magka-baby lang po kami ng asawa ko. Wow. Yung nga ma'am, answered prayer kami nung nalaman ko na nabuntis po ako ma'am. Tuwan-tuwa kaming dalawang mag-asawa kasi matagal naming pinag-pray. And ito ma'am, ang tanong nyo kayo na paano ko po tinetreasure. Una ma'am, nagpapasalamat ako dahil andyan yung asawa ko. Kasi lagi niya akong iniintindi. Asan yung asawa mo? Si Sir RG po. Thank you mahal kasi ma'am, every time na tulad po niyan, nahihirapan talaga ako sa pagkain kasi pinipilit ko talagang kumain kasi kailangan ng baby ko ma'am. Tapos, nasusuka ko talaga, ma'am. Pero nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi andyan yung asawa ko, iniintindi niya ako. Nung una, sinasabi niya, baka arte mo lang yan, ha? Ganun, ma'am. Tapos, pero nakita naman niya, ma'am, na hirap talaga akong kahit sinusubo ko, inunguya ko, mamaya may lalabas. Ganun, ma'am. Kaya yung nasa ka-table ko na ihiya na din ako kasi baka parang nahawa na sila baka masuka na rin sila, ma'am. Ganun, ma'am. Opo, ma'am. Mami yung buntis bigla. Opo, ma'am. Kaya ang ginagawa ko, nag-iibang table ako, ma'am. Kasi, unang dahilan, nahiya ako sa kanilang makarinig silang gana, opo, ma'am, na magsuka-suka ako. Pangalawa, ay, sorry, ma'am. Tapos, sensya po sa mga kumakain. Tapos po, pangalawa, nag-iiba ako ng ulam, ma'am. Minsan, ang ulam ko po, kamatis na may sibuyas. Yun. Na Sunday, kamatis, sabi ni Sir RG. Para makinis yung kutis ng ating baby. Oo, pero yung sibuyas, dahil umiiyak na siya noon. Actually, ma'am, hindi yung first time, lagi ko na nga pong ulam yun eh. Sabi ko nga sa kanya na, opo, ma'am. Tapos, minsan, saging, ma'am, yung ulam ko. Minsan, mangga, opo, ma'am. Tapos, pag tinatanong naman ako ng asawa ko, kung anong gusto mo, minsan, ma'am, nanguha kami ng talbos ng kamote sa kapitbahay. Ay, mabilis ang kuha lang na may kasamang kamatis at sibuyas, ganun, ma'am. Wow. Kaya, natutuwa naman ako, mga healthy naman po yung kinakain ko, ma'am. Kaya, nagpapasalamat ako dyan yung asawa ko, inaalagaan niya po ako, iniintindi niya ako. May pagkakadaon din, ma'am, naiyak na ako. Kasi hindi ko alam kung anong uulamin ko po. Pero, kaya nga, yun ang lagi kong hiling sa asawa ko na tulungan niya ako mag-isip. Minsan, yung last Sunday, hindi ko na talaga natiis, ma'am, kasi naiiyak na talaga ako, ma'am. Kaya buti na lang andyan yung asawa ko kasi
hindi niya lang ako piniprepare ng pagkain. Pinapatawa niya pa ako. Tapos pinapasaya niya pa ako. Kaya yun, ma'am. Kaya nagkapasalamat ako na pag lumabas yung baby namin, ikukwento ko to sa baby namin na yung tatay niyo hindi niya ako pinabayaan habang nagbubuntis po ako. May pangangailangan talaga. Yun po, ma'am. Ay, opo. Yun nga po talagang sabi ko nung time na yon nung nag-fellowship kami ni Sister Maisel. Kaharap ko pa si Angeli. Sabi ko, naku, 2 buntis. Ako, oo. Na-encourage ako si Tia. Oh, Brother Noel, pagdating mo, hello. Parang kaya pa. Kaya na, sabi ko, bumalik sa akin yung dati. Ako nga naikwento ko sa kanila. Sabi ko, hindi talaga arte yan eh. Na-experience ko rin noon, matutulog na kami from church, umuwi kami ng bahay. Eh di, nakahiga na kami ni Brother Noel. Ewan ko kung naaalala mo to. Sabi ko, kako, ang baho mo. Ako, maligo ka. Siguro relate much yung mga mothers dito na talagang nagkaroon ng ganyang experience na o mga experiences during yung pag-conceive nila ng kanilang mga baby. Sabi ko sa kanya, ang baho mo. Sabi ko, maligo ka naman. Eh di, ligo siya. Mga 10:00 na yun ng gabi. Galing kami dito sa church. Ala, eh di ligo siya. Pagligo niya, sabi ko, ang baho mo pa rin. Magpabango ka kaya. Nung magpabango siya, parang ewan ko, lalong bumigat yung sikmura ko. Parang iba, talaga nag-blow pa rin ako. Sabi ko, maigi pa, lumabas ka na lang dito sa kwarto. Kaya sabi ko talagang hindi yun kaartihan. Gusto mong pigilan, pero ewan ko, siguro, Ma'am Eugene, totoo ba to talaga? Pero na-experience ko talaga yan sa mga mothers. Tapos, ang hirap magbuntis, ayan, hanggang sa panganganak, pag-aalaga, tapos eto yung mga anak natin, minsan pasaway. Narinig nyo rin ba yan sa matatanda nung araw? Naku, itong batang to, kung alam ko lang makulit, ang ulo nito, makulit itong batang to. Nung bata pa lang, pinisil ko na yung ilong nito. Relate much din po ba kayong mga mothers na merong mga makukulit na mga anak, pero andoon, talagang sabihin nga, ito nga yung sinabi nga sa Psalms 127 verse 3. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Kahit gaano kahirap pa ang ating dinanas, talagang masasabi natin, it is very rewarding na magkaroon tayo ng anak na talagang biyaya sa atin. Ngayon talaga, yun ang masasabi ko sa Panginoon, pinagdaanan na yan lahat. Talaga ngayon masasabi ko, very rewarding ang pagkakaroon ng mga anak. At saka Amen. sa tulong ng isang asawa, nabanggit din ni Ma'am Maisel kanina, habang siya'y naglilihi, katulong niya si Sir RG. Sabi niya nga, naikwento niya pa na kahit yata yun sa paglalaba, hindi na halos pagawain kasi kailangan talagang proteksyonan ang isang babae na nagbubuntis. Pero yun lang, talagang pinipilit naman nating magtrabaho, pinipilit naman nating maging normal na maging asawang babae. Pero talagang darating at darating yung time na aantukin tayo, tinatamad. Ayun po. Ikaw, Sister Marnelly, paano naman nung ikaw ay kasalukuyang, yung unang baby, kasi yun yung exciting eh. Oo nga. Ano sa akin, ayoko yung amoy ng alcohol at amoy ng isda. Hindi ko talaga makalimutan yon. Yung kapatid ko, sobrang ma-OC sa bahay, ultimo floor, alcoholan niya. Hindi kasi hihiga siya doon, masarap mahiga sa, tiles. So, ang ginawa niya, nag-alcohol siya, tapos sabi ko, wag ka dito, ang amoy, ayokong amoy. Tapos pumunta akong palengke, ayoko yung amoy ng hasang ng isda. Talagang parang iba talaga yung feeling ko. Tapos, nahihilo ako pag sumasakay ako ng bus. It all happened during the first trimester. Gusto kong basahin yung comment ni Ma'am Eugene. Sabi niya, hindi namin ina-advise yung sibuyas sa mga naglilihi kasi it may aggravate bloating. Madalas kahit hinahanap ang gusto nilang food, kung ayaw ng sikmura nila, better yet take food na hindi maanghang, maalat, maasim, and even mentholated. Sa inyo, ma'ams, okay lang sibuyas? Hindi inayawan ng tiyan nyo? Actually, nung pinirepare po niya, hindi ko nakain yung sibuyas, ma'am. Kamatis lang talaga, ma'am. So kamatis lang talaga. Tinanggal niya po yung sibuyas. Sabi ko, ba't di mo kinain? Opo. Pero gusto niya may sibuyas.
ngayon eh. Kamatis may sibuyas, pero ang kinain niya, kamatis lang. Ibig sabihin may protection talaga ang Panginoon. At alam niyo, may sinabi din po dito si Ma'am Eugene. Good afternoon po, nakakalungkot po kasi palagi kong tinatanong mga patients ko kung bagong kasal, kung nais na nilang magkaanak, hindi nila priority ito. Mas uunahin nilang magpayaman kaysa manganak. O okay lang daw kahit hindi sila magkaanak. And the worst is they would tell me they just enjoy each other even out of marriage. Could you imagine? Mga kapatid, that is not God's design. Maaring yan ang nais mo, but that is not God's design. Ang design ng Diyos ay to multiply. Na kanya po, to multiply. Ay, mga kapatid, mahirap yun. Mahirap yung gano'n, yung napilitin mo yung gusto mo lamang. Alam niyo po, kami ni Ma'am Maisel, of course, bago siya ng anak, medyo, sabihin natin, hindi sobra, pero may katagalan din. At may pagkakataon talaga. Ilang taon kayo? Ilang taon, sir, ang waiting? Ano naman, mga 1 year mahigit po. Okay po, Ma'am. Wala naman, hindi naman po madali lang umabot naman ng 1 year. 2 years. Pero siya, may pagkakataon, to be honest, ay umiiyak siya, mahal gato kasi pag na-delayed na yan, talagang medyo tuwang-tuwa na yan. Tapos bigla, opo, ganun. Sa makatwid, pero lagi ko sinasabi sa akin, bibigay din ng Panginoon yan. Yan. Relax Amen. lang. At basta, trabahoin natin, pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Tiwala tayo sa ang Panginoon, Amen, mayroong amen. tamang panahon. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Kasi pag umiiyak tayo, papakita natin ganyan, parang natin sinasabing, walang alam ang Diyos na nangyayari. Oo. At alam naman ng Diyos kung mapagkakatiwalaan tayong magulang, ay ibibigay naman ng Panginoon yan. Totoo. Diba? Yung binibigyan ng Panginoon eh. Diba? Walang Diyos eh, tayo pang may Diyos. At alam ng Diyos na may possibility na ma-multiply natin yung kanyang image. At ngayon, by the grace of God, salamat po sa inyo po mga panalangin. Ang aking asawa po ay nagdadalang tao for 3 months. At yun po ay malaking blessing, bagamat sinasabi nga niya may mga pahirapan talaga sa pagkain. Minsan hindi niya alam kung anong kakainin. Pero salamat din po kay Ma'am Eugene. By the way, shout out po Ma'am Eugene. Kay Ma'am Eugene po kami nagpapa-check up at siya po yung pinaka-obigayan na po ng aking pong asawa. At maraming salamat. Sabi ko nga kay Ma'am Maisel, yamang instruction ng Ma'am Eugene ganito. Okay? Bagamat ayaw niya po talaga, nakikita niya pa lang daw, ayaw niya, pero lagi ko sabi sa i-try mo lang. Pag talagang talagang sige, wag na natin, pero try mo lang kasi baka minsan isip mo lang ayaw. Kasi siyempre, nanguhula ako, magaling ako. Alam niyo po, nakaka-relate ako dun sa dalawang kwento niyo po. Yung kay Ma'am Eugene po na sinasabi niya na yung mga bagong nag-asawa na nag-uusap na hindi na magkaanak. Kami naman po baliktad. May kaba talaga sa amin nung nag-asawa kami ni Brother Julian kasi marami pong katulad niya na mga nabsog na walang anak. So, tinanggap na namin yon that it could happen to us. Ikaw ilang taon after marriage? 2 years. Kasi po 23 kami kinasal, 25 ako nanganak kay JJ. So ang nangyari po sa amin, nag-mindset na kami na in case hindi tayo bibigyan ng Panginoon, baliktad naman, kung yung pasyente ni Ma'am Eugene talagang pinili nilang i-enjoy ang isa't isa, kami hindi. Kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon, wala tayong magawa kundi i-enjoy ang isa't isa. Kasi ibig sabihin, wala talaga, 'di ba? Pero given sa amin yon dahil sa nature ng job ng asawa ko. Ngayon po, yung sa inyo naman yung pag-iinarte na sinasabi nyo bawal mag-inarte, yan talagang statement ng asawa ko. Mindset lang yan, sabi niya. Wag mo akong gigisingin ng madaling araw o alas 12 para kumain na kung ano-anong gusto mo, ha? Kulay puti. Lahat ng gusto mo ngayon mo na sasabihin hanggat gising pa ako. Nangyari talaga yan sa Baguio. Pumunta kami, alumni homecoming. Eto na, sa SM, dumaan kami sa isang Goldilocks. Sabi ko, parang masarap magpulburon. Ay, kaso ang haba ng pila. Sige, wag na. Hala, nakarating na kami sa tulugan. Alam mo naman sa Baguio, di ba? Malayo-layo yung mga stayan mo. Pag tulog na siya, Han, parang gusto ko yung pulburon. Tumigil ka, matulog ka na dyan. Dumaan tayo, hindi ka nagpabili. Sabi ko na nga ba sabi niya. Si Ma'am Flor nga sabi niya noon, alas 12 daw ng gabi, nagpapabili siya ng singkamas. Buti kayo singkamas, ako talaga yung panganay ko, inihaw. Siya magpapaihaw. Kaya, no wonder why Pauline. Hello, Pauline. Nako, Pauline, kasi natin At saka puto. Pero puto. Wow. Puto. Pero nandun sa dinuguan. Puto at dinuguan pala.
akala nyo puto na talagang puti pero nasa dinuguan. Yan yung masarap kainin eh. Mag-comment po kayo kung ano po yung mga experience nyo nung kayo po ang nagbubuntis. Ayan. Ayan. Actually, ma'am, nangyari na po yan, ma'am, nung, ayoko rin siyang, ma'am, ayoko mangyari yun na abalahin ko siyang tulog. Opo, kasi nasa isipan ko, nakakita ko, ma'am, gusto ko ng sariwang lumpia. Opo, sabi ko sa akin, tulog na siya na alas 12 na po na ng gabi. Sabi ko, mahal, alam mo yung sariwang lumpia? Sumasagot naman po siya, bukas bilhan mo ako nun alam mong kulay nun? Anong kulay nun? Itim. Hindi, puti yun. Alam mo, diskarte ko po yun para malaman niyang talagang tulog ako. Wala ako sa sarili. Pagkon, lalawig pa yun eh. Kasi pag sumagot akong puti, alam mo pala, di bumili ka. Okay, kaya mga kapatid, nag-usap kami doon eh. Binagit niya po sa akin yan. Sinasadya ko yun. Sinasadya ko. Kasi alam ko na, may plano na siyang gisingin ako. Pabili na ako ng lumpiang puti eh. Yung Ngayon fresh, po. lumpia fresh, lumpiang sariwa na, mahirap po. Ako, Pero pag nandyan na sa harapan mo, kinakain mo. Opo, kinakain ko naman, ma'am. Tapos, ma'am. yun ang At kagandahan least, po sa kanya. Kinakain niya po talaga. Ubusin niya po yung iba talaga. kasi hindi, papabili ng pag nakita, ay, ayaw ko naman. Saka ang kagandahan naman, ang mga gusto niya, yung naman talaga, healthy foods naman talaga. Yun ang kagandahan po doon. Hindi yung maghahanap. Pakainin mo ng fried chicken yan. Minsan niyayaya ko po sa Gilligans. Niyayaya ko. Alakas na loob, alam na tatanggi. Ang gusto niya, yung gusto niya talaga na ang kagandahan doon, healthy foods naman po. At na makatutulong sa kanya. At may comment po ba dyan? May comment si Yes. Ma'am Eugene. Sabi niya, buti na lang ubigay ni ako. Hindi ako naniniwala sa food craving. Kapritsyo lang yan. pang gumana ng yung trip nila, panalo sila. Di po ba, Ma'am Eugene, pakicorrect niyo po ako kung tama ito. I think na may nakausap akong doktor before na sinasabi niya, yung kinikrave ng katawan ng isang buntis ay usually yun yung kulang na nutrients sa kanya. Oo. So, kunwari, yun ang sinasabi nung So, siguro kulang ka ng iron, kulang ka ng vitamin C. Yung aking inihaw. Ibig sabihin, kailangan ko pa umitim. Sa ihaw. Ano bang vitamins ang inihaw? Protein, yung isda. Hindi, sa akin yung color. Ay, Okay po, at alam niyo po, ako, nakikitawan naman ako dito. At alam niyo po, di ako masyadong makarelate, pero dati, pero medyo nakaka-relate na ako kasi sa nangyayari po sa aking asawa. And of course, ako po yung, hindi ko masasabi kung beneficiary ba. Benefits ba yun? Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon, pinapasalamatan ko. Pag siya po ay merong kailangan, yung gusto niya, yung mga healthy foods talaga, yun ay malaking blessing. At ngayon po, pinag-uusapan natin yan. At yan po ay dapat isa sa pag-usapan talaga kasi at least maaring matulungan yung iba. Baka akala nga nila magkaroon ng sama ng loob sa kanilang asawang babae. At least sa pag-uusapan po dito kasi to be honest, sa akin po ay lagi ko sinasabi dyan, lalo na pag prinsipyo yung pinag-uusapan, alam niya ng aking asawa, sabi ko ayusin mo, tayo pa lang kasi balang araw may anak na tayo, dapat hindi confuse ang bata. Pero pagdating sa ganitong bagay mga kapatid, talaga pinipilit ko sa kain mo. Ay pagka niya talaga, i-blow niya lang talaga, ay talaga namang mga kapatid, sabi ko, sige, hanap na lang tayo ng ibang pagkain kaysa ilabas. Kaya sa mga ganun mga kapatid, to be honest, sabi ko nga po sa inyo, wala naman po akong idea dyan, pero at least andito po, yamang ito po ay episode for the mothers, ay isa po yan sa napakagandang pag-usapan, lalong-lalo na po sa pagpapamilya. Kasi para ikaw ay maturing na asawang babae, wife, kailangan mo magkaroon ng asawang lalaki. Pero para maturing kang isang mother, kailangan mo magkaroon ng anak. At ito ay proseso para ikaw ay not all the time ganon. Term na pika. Kay Ma'am Linda, ako pag naglilihi noon, kain lang ng kain, pero di ako namimigay. Yan ang matindi doon. Yan ang matindi doon. si Ma'am Princess naman po, ako nung nagbubuntis, ako ayaw kong kumain ng tilapia.
Ayoko rin yung amoy ng pabango at lagi akong tulog. Opo. Okay. At, At sinagot po ni Ma'am Eugene yung tanong ko, hindi po, not all the time ganon na merong kulang dun sa katawan mo. May term na pika or craving lang sa imaginable food. Ayun, unimaginable food. Craving for an unimaginable food. Ayun, yung gusto mo lang kainin kahit alam mo na parang sa mind mo lang talaga siya nakikrave. Pero ang babae, 'di ba, kahit kapag tayo ay yung yung Nagme-mens. monthly, Yes, tama. monthly period, meron Correct. tayong kine-crave din. Ako Yes. noon, alam ko, maasim nung kabataan ko. Ako Pero nung- matamis. Oo, pero nito nagkaroon ako ng medyo edad, matamis ang gusto ko. Pero ngayon wala na ako kine-crave. Oh. ay, delikado pag may kinikrib. At maraming salamat po at I hope and I do believe na marami pong nakarelate. At yan po yung pinag-uusapan natin sa kadahilanan. Talagang nangyari yan and still nangyayari sa mga, of course, sa mga nagdadalang tao. Ngayon mga kapatid, salamat sa mga magulang, sa mga kananayan na very protective kayo habang ang inyong anak ay nasa sinapupunan pa. Nawa ay same effort na gagawin pa natin pag ito'y nakalabas na. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, ang proseso ay maaring may changes kasi yung as far as yung feelings, yung pakiramdam ng isang nanay, hindi madali. Mga kapatid, sa kadila ay sabi na greatly multiply. I will greatly multiply thy sorrow. Pero sabi na tapos na lahat, lumabas na. Ano man ang andyan na. At salamat sa Panginoon, wala tayong ibang masasabi kundi to God be the glory. Pero alam niyo po saan sumasablay? Paglabas na. Nakanya po. Kasi pag nasa loob, more on physical. Napansin niyo po ba yan? More on physical. Bagamat of course, sabi nga ng aking asawa, kausapin natin ng ating baby. Gano'n, kinakausap namin habang nasa sinapupunan na. Which is, wala namang masama doon. Mismong ating mahal na pastor, pinaparinig niya na mga kanta, si Sir Maki. Kaya nakita niyo naman kung gaano si Sir Maki kahilig sa kanta. Kasi bata pa lang siya pinaparinig na ng ating mahal na pastor. At mismong hindi lang yung mga umaawit, siya mismo ang umaawit. Ang ating pong mahal na pastor. Kita nyo kung gaano ka buong buo si pastor. Ganon din yung kay Sir Maki. Nakanya po, yun mga kapatid ay talagang ano yun, ako naniniwala po ako doon. Of course, siyempre sinabi ng pastor natin. And of course, ayon sa talagang merong epekto talaga. Ngayon mga kapatid, pag nasa loob, grabe yung focus natin, grabe, maingat, bawal dito, ito ang pwede. Grabe mga kapatid, salamat naman. Pero pag yan ay nakalabas, mga kapatid, doon nagkakaroon ng problema. Tandaan nyo, same purpose pa rin. Nakanya po, ang purpose ng Diyos sa anak is to multiply the image of God. That's the main purpose, mga kapatid, kung bakit sinabi ng go and multiply. Nakanya po, not just addition, hindi yun ang operation na ginamit, multiplication ang ginamit. Ay talaga, maramihan talaga to. Kaya na, mahal, alam mo na. Ha? Okay po, mga kapatid. Ngayon, nailabas na sa biyaya ng Panginoon. Ang concern natin yun is not just only physical. Ang magiging concern na ngayon ay mental. Amen. Yung emotion ng anak natin, yung mentalidad nila, yung spirituality nila, dapat mga kapatid maayos at walang ibang gagamitin. Unang-una dapat na gagamitin ng Diyos, kundi ang mga magulang. Nakuha niyo po yung kundi ang mga magulang. Masarap ilabas siya mga kapatid. Of course, may sakit, pero pag nakita mo na, very fulfilling, hinahampas ba talaga yun ng doktor? Para umiyak po, ano? Opo. At para malaman kung tenor ba, di ba doon inaalam kung tenor, bass. Oy, tenor yung anak mo. Yeah. Hindi. Ano lang po, joke lang yun Ma'am Eugene, joke lang po yun. Baka. Okay po. Ngayon mga kapatid, yan na ilabas na yan. Kahit anong hirap, kahit anong ewan ko po, hindi naman ako nanay. Pero very, alam niyo po yung ako'y nailabas, pinalo ako ng doktor, sabi niya, choir to, choir. Nanay, mag-comment ka, nanay. Choir. Bakit choir? Bakit choir? Lahat na lang, pinagsasabay niya lahat. Altonado, sintonado. Alam niya naman si Brother RJ, mahilig sa kanta, pero yung kanta talaga walang.
At salamat naman, tinanggap ko naman po yan mga kapatid. Kaya pasayawin nyo na ako. Huwag nyo lang akong pakakantahin. Kasi yung inampas, yung inampas ako ng doktor, talagang sabi ng doktor, choir! Okay mga kapatid, ang sa atin dito mga kapatid, bagamat sabi ko pinahapyawan natin yung pagbubuntis, pero of course, ang purpose ng pagbubuntis, hindi lang para mahirapan ang nanay, para na masabing lumobo yung tiyan. Ang pinaka-main goal ng pagbubuntis ay mailabas. At para pag nailabas, ang main goal naman, mga kapatid, ay walang iba to accomplish the purpose of God sa isang bata. Amen. At ang magulang ang merong pinakamalaking parte. Nabanggit po ni Ma'am Cynthia kanina sa Psalms po, chapter 127 in verse number 3, that the children is the heritage of the Lord. Pag sabing heritage po, possession. Okay? Ibig sabihin, pag mamay-ari po, dapat naunawaan po ng bawat isa, maaring bilang nanay, ikaw naghirap. Naghirap ka talaga. Minsan kasi sa tao, pag pinaghirapan niya, talagang inaangkin niya. Nakuha niyo po? Yung mga bata nga ngayon, mga timbre, pinaghirapan ko. Talaga namang inaangkin lahat nila eh. Di ba? Pati yung pera, kaya minsan yung iba, hirap pagbigay. Kasi pagka napagpawisin nila, parang hirap nilang ano yun talaga eh. Kahit sa gawain ng Panginoon, parang hirap nilang ibigay. Kahit may talatang, honor the Lord with all thy substance. Nahirapan silang i-honor sa Diyos. Bakit? Pinaghirapan ko yan, pinagpuyatan ko yan. Grabe, minsan pag pinaghirapan natin yung isang bagay, ma'am, pinagpawisan natin, pinagpuyatan natin, parang inaangkin na natin. Mga magulang, nais ko pong ipaabot. Salamat na ikaw ay ginamit na instrumento ng Diyos para mailabas ang iyong anak. Amen. Salamat sa Panginoon. At salamat habang nasa loob na sinapupunan ng iyong anak. Grabe ang pagiging maingat mo pagdating sa pagkain. Pag sinabi ng doktor, pag sinabi ng Ma'am Eugene, talagang kahit labag sa loob mo, kahit sinusunod mo pa rin for the sake of your children or your baby, mga kapatid. Nakanya po? For the sake of your baby. Pero mga kapatid, nais ko ipaabot sa iyo, pag lumabas yan, to God be the glory. At pag lumabas yan, mga kapatid, nais kong ipaabot sa iyo, ikaw naghirap, pero tandaan mo, na yan ay pagmamayari pa rin ng Panginoon. At sabi nga ng talatang binasa ni Ma'am, yung baby, yung fruit of the womb, is His reward. Ano yung, sinong His na tinutukoy John? Diyos. Amen. His reward. Not primarily your reward, but is God's reward. Bakit? Mula sa baby na yan, muling makakatanggap ng glory ang Diyos. Amen. Amen? And that should be, he or she should be also your reward. Dapat maging reward mo yan. Bakit? Gagamitin kang instrumento ng Diyos upang ma-accomplish ang purpose ng Diyos sa bata na yan. Nakuha niyo po? God's reward and also your reward. At anong gagawin? Ano po pag sinabing reward? Pag chinek niyo po sa Bible Dictionary, in that particular passage in Psalms chapter 127 and verse number 3, ang word na reward doon is benefits. Nakuha niyo po, alam niyo po, walang tatanggi pag-iusapan ng benefits. Yung iba, nagbibiro, yung asawa ko mamamatay na, ako ang beneficiary. Yes! Okay lang mamatay, basta siya beneficiary. Di ba? Mga kapatid, pag sabing benefits talagang ano to, talagang hindi mo aayawan. Gugustuhin mo to. Walang aayaw sa benefits. Di ba? Ayun, di ba? Kaya yung iba gusto magtrabaho sa government. Bakit? May benefits. Pag nagtrabaho ka lang kung saan walang benefits. Sa government, mayroong benefits. Di ba? Lalo ng presidente, si Rodrigo Duterte, talagang grabe ba? May mga ganun pa. Minsan, nagugustuhan nyo ang Pangulo o sino man nakaupo. Depende sa benefits. Di ba? Di ba ngayon, tutuwan-tuwa yung mga magulang, buti na lang, may gantong programa ang aming mayor na yung mga estudyante, may allowance sila. Benefits yun. Ayun mga kapatid, benefits, unang-una yan ng Diyos at gagamitin ka. Ayun mga kapatid, dito na. Nasa labas na yung bata. Yung nasa loob, very careful ka sa kinakain lahat. Pero nawa, kung ano ang attitude mo, ano ang perception mo, ano ang concept mo, habang siya'y nasa loob, napoprotektahan ko ang anak ko. Minsan, hindi ka naman after sa iyo eh. Kahit na ano, para kay baby, kumakain ka sa totoo lang, kaya mo pantisin yung ano, pero kay baby. Kasi pag malakas, healthy ang magulang nanay, healthy ang baby. Nakanya po, kaya gusto mo maging healthy, not primarily for your own benefits, but the benefits of your baby.
Yun ang purpose. Ngayon mga kapatid, paglabas niyan, tandaan mo, yan na. Hindi mo na siya papakialaman physically. Pakikialaman mo na ang pagiging human being niya. Pag pinag-usapan na ang human being, mga kapatid, it is composed of physical being and the spiritual being. Ibig sabihin, hindi ka lang magpo-focus sa physical na kalagayan ng anak mo. Magpo-focus ka na rin sa spiritual na kalagayan ng anak mo just to accomplish God's purpose in his life or in her life. Ngayon, mga kapatid, of course, hindi naman natin matatapos yun dito ngayon. Pero mga kapatid, gusto ko lang paabot, mga sa susunod, pagpapatuloy natin to kasi mula sa baby, mula sa pagbubuntis, yan, at least narinig yung marami nakarelate, hanggang sa paglabas, hanggang sa pagiging lolo. Hindi, joke lang. Okay. Pero ang ganda ng ating mahal na pastor, may plano. Di ba? Wala sa baby. May ganito programa, yung impormasyong pangkalusugan, na pag-uusapan na sa baby. Di ba? Hanggang sa maging Sunday schooler, maging juniors, maging team focus, maging team prep, maging may grupo pa tayo, young couple, may New Testament, merong Old Testament, may ganun pa kasi, no? New Testament, yung 10 years pababa na pagsasama, okay, you considered as a New Testament, and the Old Testament ay yung 11 years old hanggang 20, hanggang 100,000 years na pagsasama, yun yung Old Testament. Sabi nga ni Pastor, meron din tayong para sa mga lolo't lola. Anong ministry yon? Yun po yung St. Peter Ministry. Ibig sabihin lahat yan, mga kapatid. Bakit may plano, may wisdom ang Diyos natin gano'n? Kasi yun ang gusto mangyari ng Diyos. Because the wisdom na meron ng ating mahal na pastor is God's wisdom. Mga kapatid, ngayon, nandito na po tayo sa paglabas. Nakuha niyo po, nandito na po tayo sa paglabas. Dapat maging aware din po tayo. Amen. Maging sensitive din po tayo. Hindi lang sa pinapakain natin physically, maging sa pinapakain natin mentally, spiritually, emotionally. Merong napakalaking kinalaman ang mga magulang. Huwag mong pahintulutan na naghihirapan ka ng mga anak because of the curse. Because, di ba, nahirapan mga anak, bakit? I will greatly multiply thy sorrow because of the disobedience of the first men and women nilikhahan ng Panginoon. Ngayon naman, wag mong papahintulutan na muling, hindi ka na manganganak, pero magsasuffer ka sa anak mo. Hindi ngayon, but balang araw. At in fact, ngayon pa lang, pwede mo na ma-experience, pero pwede pang lumala ng lumalayan. Pag hindi mo nagampanan ng maayos ang iyong responsibility regarding dyan. Ngayon, mga kapatid, regarding dyan, ako'y naniniwala, yan na, of course, dahil labas na yung pagpapalaki naman. Hindi na sa loob ng tiyan, kundi yung nasa labas na ng tiyan. Okay po, may masasabi po dyan si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly. Let's hear from Ma'am Cynthia first. Ma'am Cynthia. Yung paglabas, ayan na, paglabas. Andyan pa rin, yung hirap. Kasi that time, working ako. Kaya shifting kami ni Brother Noel. Ay siya, nag-work din. Every 2 hours, talagang tama ka, Sir RG, na ipifeed mo talaga, una talaga, nasa isip mo muna, physically, yung bata. Amen. Mapalaki mo siyang malusog. Kasi ikaw din ang magiging hawaan paglaki niya kapag hindi siya naging sakaitin, kapag nasa tiyan pa lang. Kaya inonoris natin yan ng mga vitamins, nutrients, para paglabas niya, malusog siya. Kaya, ayun, pag kami noon ni Brother Noel, shifting pa kami niyan. Every 2 hours, kailangan kong i-breastfeed yung aking baby. Tapos, mix ako noon eh. Mix pa ako noon. Ipiniprepare ko kasi magwo-work nga ako. Kaya, ayun, susunod siya naman. Kaya talagang napakalaking team up ang tatay at saka nanay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Hindi lang yan responsibility ng isang ina, kundi kapartner talaga. Magkapartner ang lalaki at saka babae sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At napakapalad natin, meron tayong church. Actually, natutuwa ako doon sa mga programa na ating church. Kung ang mundo isine-celebrate ang Mother's Day, di ba last Tuesday, patungkol sa Mother's Day ang pinag-usapan. Pero sa atin, talaga binigyan niya talaga ng special day. Every Tuesday. Wow, amen. Hindi lang Mother's Day, ma'am. Oo. Every Tuesday. Every Tuesday, hindi lang Amen, amen. Oo, hindi lang second Sunday ng month of May, kundi every Tuesday. Actually, tuloy-tuloy yan eh. Kahit nga Sunday, kahit nga Wednesday na mga services natin,
talagang ipinahihiwatig yung importansya ng pamilya at naandyan ng isang ina. At laging sinasabi ni Pastor na mas malimit na kasama, at yun yung katotohanan, mas malimit na kasama ng anak ang kanyang ina. Kaya malaki ang impluensya natin sa ating mga anak. Amen. Pero mo from the womb pa, 9 months, dala-dala mo siya. Kaya malaking factor, totoo ba to, Ma'am Eugene, kung ano yung ating karakter. Kaya nga sabi ko kay Sister Maisel that time, sabi ko, wag kang iyakin kasi baka maging iyakin din yung baby mo. Nakaka-contribute din, palagay ko makaka-contribute din kung ano yung karakter natin bilang isang ina. Kaya palakihin natin talaga from the womb pa lang, andoon na yung pag-aalaga natin dahil alam natin na ito'y reward ng Panginoon. Dapat nating i-keep na talagang totoong pag-aalaga, physical at saka spiritual. Meron pa nag-comment kanina, hindi ko na masyado naaalala kung sino. Sabi niya, ginakantahan niya yung baby niya. Yung Si Angeli po. Si Angeli. Kapatid ko Pero po. ayaw. Pinigilan po ni Sir pinigilan Jeniel. oo. Kasi baka maging choir din po paglabas. Di ba? Yung iba binabasahan pa ng Bible. Ayun, ginagawa ko yan noon. At saka yung music. Meron akong earphone noon. Dito yung isa. Sabay kami, andyan. Kaya talagang gano'n na lang yung pag-aalaga ng isang ina. Kaya wag po natin bibitawan yung ating responsibility. Hindi yan yung kapag Amen. naipanganak lang natin, stop na tayo. Hindi. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy yung pagnoris natin sa ating mga anak, lalo na sa kanilang karakter. Napakahalaga na alagaan natin Amen. yung magiging Amen. ugali ng ating mga anak. Yan Kasi na. dadalhin nila yan. Sinabi ni Sir RG hanggang maging lolo. Tinawanan niya lang, pero totoo yan. Kung paano natin, iyan yung tinatawag na pundasyon na. Nabigyan natin sila ng magandang pundasyon from the start. Iyon yung diniscuss mo nung last Wednesday, Sir. Hindi ka magbibuild na isang bahay na ang plano mo ay 4-story, pero yung pundasyon mo ay pang second floor lang. Ay, delikado ang buhay mo niyan. Yan. Kaya pag nagbigay tayo ng pundasyon sa ating mga anak, siguraduhan natin hanggang pag maging Amen. lolo't lola na sila, dadalhin nila yung pundasyon na ating ininvest sa kanila. Ayan. Amen. Thank you, Ma'am Cynthia. Sarap makinig para makinig. Okay, let's hear from Ma'am Marnelli po. Ang pagpapalaki po ng anak ay isang privilege and Amen. saglit lang po siya sa buhay mo bilang parent. At gaano man siya kahirap, makakalimutan mo ang lahat talaga. Ngayon po, 19 years old na yung panganay ko, yung pangalawa, 13 na. Hindi ko na po halos maalala yung hirap ng child rearing until nakakakita ako ng mga bata sa church na binibihisan ng nanay dun sa CR, tumatakbo yung nanay, hinahabol. Sabi ko, nga pala, dumaan din pala ako sa ganito noon. Unawae. Opo, pero pagka nandoon ka pa po, sasabihin mo talaga, ay, ayoko na magdagdag. Pero pagka lumaki na po sila, tapos wala ka nang inalagaan, ay, parang gusto ko pang magdagdag. Ay, hindi na pwede kasi matanda ka na. Ganyan, mahirap na magbuntis. So, it's a very rare gift. Isa po siyang regalo sa ating mga nanay at mga tatay. O malapit na ang Father's Day, di ba? I-enjoy nyo po at huwag nyo pong hayaang umikot ang inyong mundo sa inyong mga anak. Dahil ang inyong mga anak ay dagdag lamang sa inyong relasyon. Hindi po sila dapat Amen. nakadun na lahat. Lahat na sa nakalimutan mo na yung asawa mong lalaki o nakalimutan mo na yung asawa mong babae. Huwag pong ganon. Kasi ang anak, it's for you to enjoy together and to rear. Kasi ano po yan lalabas po lahat ng ugali nyo sa anak nyo. Yung lahat ng pinipigilan mo, lahat ititest ng child rearing. Yung patience, yung understanding, doon po lalabas lahat yon. Kumbaga, application po yung makikita mo sa pagpapalaki ng yung mga anak. Kaya, napakagandang programa, ang programa ng church natin para lagi po tayong napapaalalahanan. Amen. Kasi hindi po tayo perfect. We are into perfection. Mahirap po yung nandoon ka na, yung practicum. Yun ang practicum. Oo na, yung bata, hindi mo naman, kaya nga sabi ni Pastor, hindi mo naman pwedeng paluin lang agad na hindi mo ine-explain. Eto na, yung maliit pa, hindi mo pa man pwedeng paluin yan. Paano mo i-explain na hindi ito toy, wag mo tong hawakan, wag kang pupunta doon kasi delikado. So it takes a lot of patience, a lot of understanding dun sa yung maliit na pinapalaki.
And what a blessing na meron tayong simbahan na nakakatulong natin sa pagpapalaki ng ating mga anak. Kaya wag na wag po niyong imimiss yung ating mga church program, lalo-lalo na yung mga church services natin. Ayan po. Ako malaking factor nga na talagang tinrain mo yung anak mo, Amen, pinalaki mo amen. siya na nasa church. Kami walang programa ng simbahan na hindi kami, sabi ko nga, ang naging buhay na lang namin, simbahan, sa mga anak ko, school, bahay. Diyan na umikot yung sa amin, yung buhay namin. Pupunta lang kami ng mall kapag kailangan. O kaya, hindi talaga yun yung buhay namin. O kaya yung may mga reunion na matatapat ng Sunday, matatapat ng may programa ang church. Priority talaga yung sa Wow, simbahan. amen. At magandang mapalaki ang mga anak na naka-mindset talaga sa ganoon. Kasi paglaki nila, hindi ka na mahirapan mag-explain. Matik Talagang na. automatic na yan. Alam nila, although may times na, ma, may ganito kami. O, anong discretion mo? Kailangan mo pa bang ipagpaalam yan sa akin? Alam mo na kung ano yung tama. At nakikita ko naman, andito sila at masaya Amen. nilang ginagawa yung mga responsibilities nila dito sa church. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At let's hear from my cutie-cute wife. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito po ako dinala ng Panginoon. Teenager pa lang po ako. Ngayon ay may family na po ako. Amen. Nagpapasalamat din ako dahil andito yung asawa ko. Pareho kaming manggagawa ng Panginoon. And nagpapasalamat ako dahil dito kami magbibuild ng godly family. Nung wala pa po kaming baby ni Sir RG, hindi pa po ako nagbubuntis, sinabihan niya na ako, mahal baka pag nagka-baby tayo, hindi ka mamamalo. Sabi ko, sino nagsabi? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo kasi pag di ka namalo, papaluin ko kayong dalawa. Sabi niya gano'n, ma'am. Kaya nagpapasalamat ako dahil ngayon pa lang, pinaplano na po namin ni Sir RG, tinuturuan na rin na po niya ako. And nagkapasalamat ako na meron akong asawang may prinsipyo. At totoo yung sabi ni Ma'am Cynthia, napakalaki ng factor na nasa church ka. Kasi ako po ay preschool teacher. Nakikita ko sa mga estudyante ko, mga anak po ng mga members natin, na napakalaking bagay kapag ang bata nagsimula dito pa lang po. Kasi nakita mo sa kanila na yung lumalabas sa bibig nila, hindi pang labas, hindi pang kalye. Amen. Po ba? Bata pa lang sila, pero may alam na po sila na prinsipyo. Alam na nila na hindi dapat mag-say ng bad words. Alam nila na dito pa lang, napakalaking bagay na ang bata nagpo-pot opo. Kung kaya nagpapasalamat ako na sa church na ito, nasa sinapupunan mo pa lang, pinaplanuhan na yung baby. And thank you rin po sa mga nag-pray sa akin na magka-baby po ako. Maraming salamat po na naging answered prayer po ako. Thank you po sa mga payo po ninyo, Ma'am Eugene. Thank you so much po. And nung last year po ay false positive po ako. Pinatutuwa kay Ma'am Eugene dahil andyan siya. Kapitbahay lang po namin siya sa ASCOM. Pinupuntahan po niya ako sa bahay para i-check po ako. Thank you po, Amen. Ma'am Thank you, ma'am. Eugene. Thank you po. Amen. Opo, and ngayon po may bunga na po. Thank you so much po. And Magpapacheck din ako, Ma'am Eugene. and thank you po, Ma'am Cynthia. Thank you po nung last Sunday na iniisip ko na yung mga sinasabi niyo po, ma'am, napakinggan ko na yan before. Kailangan i-apply na lang talaga na hindi ako dapat maging iyakin. Opo, ganun ako minsan, ma'am, pag hindi ko ako makapagsalita, nadadaan ko sa iyak, pero kailangan kontrolin talaga yung iyak. And Ma'am Marnelly, si Ma'am Marnelly, ang dami rin share mga tips niya kung paano namin palakihin yung anak po namin. Apo, last Tuesday. Amen. po. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly. Thank you po and God bless po. Amen. Amen. Totoo po yan. At marami po rin salamat sa mga binanggit po kay Ma'am Eugene. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po yung una nagpa-check up kami yun na false, pala yun? Positive po. Pumasok ako doon sa pinatawag ako. Yung nandun ako, wala. Yung nakaraan, nakalimutan nila akong tawagin itong nakaraan na. Yun na yung meron. Yun na yung meron. Sabi ko, kaya hindi ako pumasok. Kasi pag pumasok ako, natatakot. Baka paluin ko. Hindi, pero out of curiosity, nung nag-false positive, anong naramdaman mo? Honestly, ma'am, iyak din ako na iyak noon. Pero sabi niya si RG, yung Thursday, ma'am, nung nag-false positive ako, nakuha namin result. Sabi niya, pahinga ka naman ito. Sabi ko, hindi, bukas papasok na ako sa school.
Oo, hindi na ako nagpahinga, ma'am. Kumbaga, kinabukasan, nag-school ka agad ako. Kasi, ma'am, ano eh, gusto kong maging busy yung sarili ko. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano, ma'am. Tapos, nagpapasalamat ako. Sabi nga ng asawa ko, ma'am, alam mo, mahal, bigyan man tayo ng Panginoon ng baby o hindi, okay lang. Ikaw na lang yung baby ko, sabi niya. Tapos, sabi ko sa kanya, ma'am, gusto ko pa rin magka-baby. Kaya, Talaga. yes, ma'am. yun Opo, ang- ma'am. Kaya nagpapasalamat ako na andun yung asawa ko na laging nagko-comfort sa akin at pinapaunawa niya sa akin lahat ng bagay. Yun po, ma'am. Amen, amen. At alam niyo po, totoo po yan. Kailangan talagang sabi ko po talaga sa personal prinsipyo ko na po yun. At sabi ko, kung magka-baby tayo hindi, to God be the glory. Yan ako po, to be honest, hindi ako nag-asawa para, primarily po para magka-baby. To be honest, hindi po ako nag-asawa para magka-baby. Kasi kung pagka-baby lang, kahit hindi na ako mag-asawa, baby lang pala eh. Dito, tama po. Pero ako nag-asawa sa kadahilan ng, of course, kailangan ko ng ka-partner primarily. Ngayon, sabi nga ni Ma'am Marnelly, privilege yung pag binigyan pa kayo ng baby. Anong gagawin natin? Hindi nagkaroon ng baby, susumpayin na natin ng Diyos. Anong iisipin natin? Mga kapatid, tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya pag pinagkatiwala naman tayo ng baby, make it sure, naman talaga, kasi privilege yun eh. Pag pinagkatiwalaan naman tayo ng Diyos, talagang gampanan natin ang ating responsibility. Kaya sasabi ko sa kanya, ngayon pa lang, dalawa pa lang tayo, ayusin na natin. Kaya para paglabas ng bata, kasi may titingin na sa atin. Dapat walang confusion. Kaya ngayon pa lang, hindi lang dapat ma-prepare talaga tayo, aking asawa. Kaya sasabi ko po sa kanya, sa kadahilan ng pagdating sa bagay ng seryosong bagay po yan. Kaya totoo po yung binanggit ko po sa inyo kanina mga kapatid, na nasa loob, may nabanggit si Ma'am Cynthia na pag lumabas ay magiging sakitin pag hindi mo pag napabayaan mo sa loob, kung ano-anong gusto mo lang kainin. So, mayroon kang dapat talagang kakainin. Nakuha niyo po, meron talagang dapat kang iti-take, mayroon talagang hindi ka dapat iti-take. Kasi pag lumabas na yan, andun na yung mga sakit. Makaka-apekto kasi yun eh. Di ba? Pipiliin mo yung kagustuhan mo. Ang magsasacrifice yung baby mo pag lumabas. Ikaw rin naman, pag nag-sacrifice ang baby mo, hindi naman maaaring hindi ka maapektuhan. Ibig sabihin, ay dalawa ang masasagasaan, dalawa ang masasaktan. Ikaw na pati yung baby mo. Yung sakit mo, bunga ng hindi mo pagsunod. Di ba? Ang gusto mo lang ito. Kung ano mo yan, kung talagang nisip mo yung kapakanan ng baby mo, di sana hindi nangyari. Dahil lang sa isang fried chicken, o dahil lang sa isang bagay na bawal mong kainin pero tinake mo kasi gusto mo. May pagkakataon kahit gusto mo, pag hindi pwede, hindi talaga pwede. For the sake and for the benefits of your children. Yun ay yung paghiwalay ng baby mo. Ngayon, pag humiwalay na yan, makikita mo na ito na yung mga sakit, bunga ng hindi ko pagsunod. Ngayon naman, mga kapatid, balang araw, ngayon nakalabas na, maging aware ka ulit. Kasi balang araw, ihiwalay naman siya sa'yo, hindi na sa tiyan mo, sa'yo na talaga. Nakaya niyo po? Kasi design nyo ng Diyos eh. Ihiwalay talaga eh. Papapahiwalay, hindi ko sabing wala na kayong connection, pero ihiwalay kasi bubuo siya ng panibagong pamilya. Ngayon, mga kapatid, pag hindi mo naman tinrain siya na maayos, train up a child in the way he should go, not in the way he wants to go, or he wants to go, but in the way he should go. Dapat ganun. Bakit po? Kasi balang araw ihiwalay sa iyo yan. Hindi na sa tiyan mo, nailabas na sa biyaya ng Panginoon, ngayon pinapalaki mo siya. Maging maingat ka rin sa pagpapalaki. Kasi balang araw ihiwalay yan sa iyo. At ang matindi nito, ikaw din ang mapiperwisyo. At ang matindi nito, hindi lang ikaw mapiperwisyo, maging yung mapapangasawa niya, magiging pamilya niya, mapiperwisyo. Mapiperwisyo ka. Bakit? Pag hindi mo naturuan niya, basta makalalaki lang yan dyan. Makababae lang yan dyan. Sino na mo problema? Ikaw bilang lola. Di ba ngayon, maraming lola ang tatanda na. Pero, could you imagine, siya pa nag-aalaga ng kanyang apo. Walang masama na dadalhin sa lola. Wala kang masama doon. Kay pastor, dinadala sila. Pero mga kapatid, hindi obligasyon. Iba yung obligasyon mo. Nako, hindi mo na masarap makita yung apo eh. Nakanya po, hindi pa naman ako lolo, pero masarap makita yung apo. Kikita ko kay pastor. Nakita ko kay pastor Dexter, nakikita ko sa mga lola, lolo. Iba yan eh. Minsan, mas iba pa yung kay Lolo Pogs. Diba? Malapit na maging lolo. Okay, mga kapatid.
Masaya yung gano'n, yung alam mo na pag gusto mo siya makuha, may pagkakataon, pwede mo siya makalaro. Pero iba naman, yung obligasyon mo, hindi nakakatuwa na yun. Ano na yun, nakaka-depress na yun. Hindi na nakakatuwa Nakatapos ka yun. na nga ng anak mo, apo no? Opo. Ngayon mga kapatid, yun, kung paano ka naging aware para mailabas yan, mapahiwalay sa iyong tiyan. Okay, at pag lumabas, maging maayos. Ganun din naman, hiwalay ang balang araw. Iba na pagmas, oy buto. Maganda yung pagmas mo, ito bunga na ng training ko sa kanya. May maayos siyang pamilya, may godly family siya. Amen. Hindi pupunta sa akin para maging obligasyon ko yung apo ko. Pupunta sa akin para, Lola, kiss. Ay, bihira. Okay yun. Tapos may dala-dala pa yung apo na, Lola, pinabibigay po ni Mama. Ay, bihira. Ayun, malaking blessing. Pero yung ikaw na, buong araw, ikaw magbabantay, ikaw magpapaligo, lahat, ikaw na. Bakit? Yung anak mo naglalaro. Yung anak mo nagtatrabaho pero hindi naman nagbibigay sa iyo. Pinagbabantay, Nay, ikaw na magbantay. Bakit? Wala nang asawa ang anak mo eh. Humiwalay, bakit nag-asawa? Hindi mo na-train kung paano mag-aasawa ng tama. Nilayo mo sa church, hindi mo sinama sa church. Ngayon, wala siyang right discernment. Nakakita lang ng pogi, yun na. Patay. Kaya mga kapatid, hindi to biro kasi bagamat medyo sinorkat ko na para at least magkaroon na tayo ng heads up kahit paano sa mga susunod po na pag-uusapan o ano man ang magiging ano po ng ating mahal na pastor po At dito. saka yung pagkakaroon ng anak, pinaplano yan kung ilan Yun. kung ilan yung kaya nyong buhayin. Hindi Opo. yung kaya kapag ang nag-alaga ay yung lola at saka lolo, ay paano nila malalaman na mahirap pala na magkaroon ng maraming anak. Kaya, sige, tuloy-tuloy. Ilan na yung naging anak? Actually, si Brother Noel, nung ang plano namin na noon, 3. Talagang pinag-pray niya, babae ang panganay. Ay, nasobrahan. Babae ang Nasobrahan panganay. Baka nabagit niya rin yung pangalawa. Nasobrahan ng panalangin kay yung ikalawa. Pero, sabi ko, ikatlo, sabi niya, hanggang 2 lang yung kaya ng natin, budget natin. Maliit yung bahay natin, saan natin patutulugin yung ikatlo. Hindi naman sa nag-worry, pero talagang pinagpaplanuhan yan. Amen. Hindi ka basta Amen. magkakaroon ng... Maganda na yung gusto. sigurado. Oo, yung alam mo mabibigyan mo ng maayos na buhay yung inyong mga anak. Hindi yung kahit tabi-tabi na kayo, andito na si ulo, andyan na si paa. Magkakasunod, no? Oo, magkakasunod. Oo, 20 years old, 19 years old, 18 years old. Okay po, tayo mga kapatid, ay tunay nga po na lahat tayo natulungan po ng programang ito. Babasahin ko lang po kasi yamang nag-encourage po kami na mag-comment po kayo. Ay gusto namin basahin pero maaring hindi na kami magkakapag-side comment. Nais lang po namin na basahin po yung mga ilang kinoment na mga kasama po natin dito. At ito po, kay Ma'am Zenny, kaya masakit kung paano natin ilalaga ng mga anak habang nasa tiyan pa, tapos matigas ang ulo paglaki. Pag-pray ako na lang sa sobrang sakit. Ano nyo po, mga young people, kalungkutan ng mga magulang na inalagaan kayo, tapos paglaki, paglabas ninyo, lumaki kayo, pasaway kayo. Ay, kalungkutan niya ng mga magulang. Lalo na po ng mga nanay na nag-bear for 9 months. Totoo. Oh, Sinasabi ko sa mga anak ko, huwag kayong pasaway. Kasi kung bibigyan ako ng Panginoon ng 100 taon, ay may mababawasan yan. Magiging 99 na lang. Amen. May comment pa po dito, ma'am, si Sir Andy Agdon. The child is conceived through the teamwork of husband and wife, and on the top of that, it is God's inheritance. It is right and proper na dapat teamwork din ang mag-asawa in rearing pagdating sa pagpapalaki na po the children in the fear of the Lord. Nagkasundo kayo, di ba? Habang nasa sanapupunan, paglabas, same ang teamwork nyo dapat at for the betterment ng inyong anak. Meron pong dito nag-testimony si Ma'am Reyda Viray. Kay Ma'am Cynthia ko rin po narinig na kumain ng saging na saba at saluyot. At kay Ma'am Muriel ko naman ang tamang pag-ire. Kaya normal ako sa lahat ng anak ko. At higit sa Wow. lahat, prayer na masunurin si baby sa tiyan pa lang. Kausapin mo na, mahal. Sa tiyan pa lang. Amen. Oo. Mahal, kausapin mo na si Ma'am Cynthia saka si Ma'am Maria. Hindi, Bilisan totoo mo na. talaga yung sa pagkain. Hanggang ngayon, yung mga bata pa sila, yung yung taba ng baboy, sa pagluto ko pa lang wala na yan. Kaya sa kanila, parang
dirty nung bata pa sila. Opo. Kaya hanggang paglaki Parang nila, hindi na naging acceptable sa kanila. hindi Ganun. na, Opo. oo. Hindi Tama naman yan. sila Muslim, pero ayaw nila. Ay, ito, kay Ma'am Princess Sedad, masaya mga anak ko kapag alam nila na pupunta kami ng simbahan. Laging nagtatanong kung anong araw na. Wow. Amen. Kasi gustong-gusto nilang magsimba. Masaya sila pag pag nasa simbahan sila dahil maraming sila natututunan Amen. sa Sunday school. Oh, wow, kumakanta para sa Panginoon. Amen. Amen po, Ma'am ma'am. Linda Quiñones, ako din na nag-alaga ng apo kasi malayo sila sa akin. Pero nadala ko sila sa church at si Ma'am Zay Wow. nag-witness sa kanila. Amen, Wow, amen, amen. amen. At salamat sa Panginoon. Mas maganda yon. Mas maganda yun, malayo yung apo kasi pag malapit, magastos. Okay po. Oo nga po, totoo. Totoo ba yung Ma'am Marlely? Oh, si Julian kasi ngayon pa lang iniisip niya na paano i-spoil pag nagkaapo siya eh. Kaya sabi ko, ay grabe ka. Pinagplanuhan din. Opo. Oo, pinagplanuhan niya. Sabi niya, makabawi man lang ako sa kakulitan ng mga batang ito. Bantay ito pag Kaya nagkaapo. kayong mga anak, ayusin nyo. Kasi pag nagkaapo na, hindi na kayo papansinin ng mga nanay nyo. Totoo. Maniwa. Okay po, at hanggang dyan lang po muna tayo mga kapatid. Sa umagang sa hapong ito, marami pang magandang sabihin dito. I-comment ng mga kasamahan natin, pag-usapan dito. At sa kadahilanang ito po ay totoong nangyayari at mangyayari mga kapatid. At pero hanggang dyan lang po. We have a limited time mga kapatid. Kaya muli po maraming salamat po sa pag-tune in po ninyo sa ating programa sa The Baptist Lunch special episode for the mothers. Sa lahat ng kananayan, shout out po sa inyong lahat. Maging sa mga katatayan na kayo po naglilinis ng bahay ngayon. At ganoon din po sa lahat po ng young people. I hope na-encourage kayo na pahalagan ang mga magulang ninyo, especially ang mga nanay ninyo na biner kayo for 9 months sa kanilang sinapupunan. At ngayon, be a blessing to them. Amen. Maraming salamat po sa ating po mahal na pastor for allowing us to be a part of this program at aming mahal na pastor na katutulong po sa mga kananayan po. And of course, sa lahat po ng operators, kay Sir John, kay Sir John Kilayco, kay Brother Vince, at ganoon din po kay Brother Romer. Maraming salamat. Of course, kay Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, sa aking asawa. Maraming salamat po na nagkasama po tayo. Privilege po sa atin ito ng Panginoon. At yun lamang po at gusto ko rin po na magbigay ng panghuling bati ang ating mga kasama. And after that, we will dismiss this afternoon. Ma'am Marnelly. Maraming salamat po nanonood ang tita ko kahit hindi Amen, siya amen. mami. Ay tita, nandyan sa Davao City, Tita Ursi. Hello po, good afternoon sa inyo. At sa lahat ng mga nanood po sa amin, maraming salamat for joining us always. Dito pa rin sa inyong paboritong kasalo sa pananghalian, ang The Baptist Lunch Mothers Edition. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Tuesday. Dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyong lahat at talagang nadama po namin para lang tayo nagkikwentuhan ngayon dahil sa inyong comment. Amen, amen. This is the last Tuesday ng month of May at see you on the first Tuesday of June. Bihira. Advance na tayo dito. Okay, Ma'am Maisel. Okay, thank you po sa privilege na nakasama po kami dito ni Sir RG. Amen. Lalo po sa akin. Thank you po sa time and thank you po sa mga advice. Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, thank you po. And thank you po sa mga prayers and sa mga nakapanood. Yun lang po and God bless po. Amen. Muli po, maraming salamat. Ma'am Cynthia ulit, Ma'am Marnelly, salamat sa pagtanggap niyo po sa amin. Sir, maraming salamat at binigyan niyo kami And ng of course, Sir Maki, pagkakataon. shout out Sir Makasama Maki. kayo. Sir Maki, maraming salamat. Of course, ang ating mahal na pastor. Muli po mga kapatid, today is Tuesday. Alam ko may kanya-kanya tayong trabaho. Mga tatay, nasa office works kayo, nasa trabaho kayo. Mga nanay, naglilinis kayo ng inyong mga bahay at ang ilang mga katatayan, naglilinis din ng kanilang mga bahay. At ganoon din po sa lahat ng mga young people, maaring iba ay may trimester sila. Hanggang ngayon, may pasok pa rin sila. Enjoy nyo lang ang pag-aaral habang nandiyan pa kayo sa ganyang kalagayan. Hindi habang buhay mag-aaral kayo, enjoy nyo ang pag-aaral, isama nyo lagi ang Panginoon. Pag oras ng pag-aaral, balang araw, huwag nyo munang enjoy yung pag-aasawa. Huwag nyo munang enjoy yung mayroong kayong kasama. Hindi pa tamang panahon. Merong tamang panahon.
Yun. And, of course, at sa lahat po ng nasa area, nakita ko po sa South Border family, may mga nag-involve po. Ang Casillo family, ang Escalada family, salamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa Panginoon. At ganoon din po ang ilang mga member natin na sa biyaya ng Panginoon, they made a decision to be used by God in His ministry. Sa araw po na ito, enjoy nyo lang po ang inyong pong paglilingkod. Let's enjoy the rest of the day, and to God be the glory. Bye-bye po, bye-bye po. Bye. See you Amen. next Tuesday. Sir, pwede magpa-picture. Thank you, sir. There's a battle raging in the world today as the host of hell assault our faith. Their battle plan is aimed at Jesus Christ. With an arsenal full of hate and lies, they attack our Savior without a fight. It is time for saints to sound this battle cry. We must reclaim the name of Jesus Christ. We must reclaim His blood, our sinless sacrifice. We must reclaim the name of Jesus, His holy deity. We must reclaim His precious word for all the world to see. That His power is still the same. We must reclaim the name. There are those today who claim His name, yet they too attempt to destroy our faith. In arrogance His word they strive to change. Disregarding His blood's redeeming work, they deny that God has preserved His word. They are traitors to the cross and to His name. Oh, but how can we stand idly by as the truth of God is turned to lies? How can we allow such blatant shame? It is time for Christians to stand and fight, to proclaim the truth, expose their lies. We must boldly stand His name. We must reclaim the name. We must reclaim the name of Jesus Christ. We must reclaim His blood, our sinless sacrifice. We must reclaim the name of Jesus, His holy deity. We must reclaim His precious word for all the world to see. That His power is still the same. We must reclaim the name. Oh, that power is still the same. He still has power to save. We must reclaim the faith of our fathers' holy name. We will be true to Thee till death. That's why we